kabilang sa wisdom ni Allah, hikmat ni Allah kung bakit mayroong mayaman, mayroong mahirap. Bakit nga ba hindi niya pinagparihas ang ating mga katayuan sa buhay, mga kapatid? Maraming mga tao ang kinu-question nila ang pagtatakdang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nga ba hindi na lang lahat mga mayayaman? Bakit nga ba mayroong mayaman at mayroong mahirap? So ito po ang kasagutan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, upang kanilang gamitin ang isa't isa sa paninilbihan, upang ang iba sa kanila ay maging daan sa kabuhayan ng iba, mga kapatid. Mayroong pangangailangan ang mga mayayaman sa mga mahihirap. Ganon din, may mga pangangailangan ang mga mahihirap sa mga mayayaman. Hindi maaaring lahat tayo ay mayayaman. Ano na nga lang yung mangyayari kung lahat tayo ay mayayaman? Sino ang mangingisda? Sino ang mag-aararo? Sino ang magtatanim? Sino ang magsasaka? Sino ang magngongolekta ng mga basura? Sino ang gagawa ng mga bagay na ito, mga gawain na ito, kung lahat tayo ay mayayaman? Tiyak na mapipinsalaan tayo, mga kapatid sa Islam. Paano tayo kakain? Paano tayo makakakain ng isda? Walang mangingisda. Paano tayo makakakain ng bigas o kaya kanin? Walang magsasaka. Sino magtatapon ng ating mga basura? Nakikita natin yung mga basura natin kung walang nangungulekta. Anong mangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid? Ito ang wisdom ni Allah kung bakit mayroong mayaman at mayroong mahirap, upang ang iba sa kanila ay maging daan sa kabuhayan ng iba. Kaya kung ano man ang itinakda sa atin ni Allah, tiyak na yun ang makakabuti sa atin.